Ang Mars ang pinakabinibisitang planeta sa ating malapit na paligid. Regular na nagpapadala ng mga mensahe mula roon ang mga probe. Kamakailan, may pangyayaring gumulat sa mga siyentipiko at nagdulot ng maraming tanong. Bakit may nakikitang panapanahong pagbabago sa konsentrasyon ng oxygen sa Mars? Bakit madalas itong naitatala sa ibabaw ng crater ni Gala? Ibig bang sabihin nito ay may nilalang na humihinga sa Mars? Subukan nating alamin ngayon din. Magsimula tayo sa dulo. Ang presensya ng oxygen ay hindi ibig sabihin may buhay sa isang celestial na katawan. Maaaring maglabas ng gas na ito ang mga di-organikong proseso. Ibig sabihin nito, hindi pa natin kailangang maglarawan sa ating isipan ng luntiang mga kagubatan at mga modernong megapolis na nakatayo sa pagitan ng mga pulang buhangin ng Mars. Simula ika-19 na siglo, patuloy hinahanap ng sangkatauhan ang buhay sa planetang ito, ngunit hindi pa rin nagtatagumpay. Nababahala tayo kapag iniisip natin ang mga Marsyano, mabait man o palaban. Tama ba? Nag-iba na ang direksyon ng makabagong pag-unlad. Ngayon, hinahanap ng siyentipiko ang kemikal na bakas ng buhay sa Mars at minomonitor ang presensya ng anaerobic na bakterya. Ano ang pangunahing kinahihiligan ng mga astronomo? Siyempre, oksiheno. Tungkol nga sa elementong ito, ang kaugnay sa mga resulta ng obserbasyon ng Curiosity. Ang probe na mula pa noong 2012 ay nasa Gale Crater. Isa itong impact crater na ang katandaan ay kahanga-hanga. Ang edad ng crater ay tinatayang 3 tuldok, 8 bilyong taon paalala. Ang solar system ay 4.5 bilyong taon na. Dahil dito, inuna ng mga siyentipiko ang lugar na may ganitong katangian sa pagpili ng paglapagan ng probe. Bakit? Umasa ang mga astronomo na ang crater ay parang isang natatanging archive na naglalaman ng mga ebidensya ng nakaraan ng pulang planeta. Impormasyon tungkol sa panahong maaaring may buhay dito noon. Pero ang natuklasan ay mas hindi inaasahan. Sino nga ba talaga ang humihinga sa Mars? Sa loob ng crater ni Gala? At ano pa ang natuklasan doon bukod sa paglabas ng oxygen? Sa mga kawili-wiling natuklasan, dapat banggitin ang mga na-erode na sedimentaryong bato na maaaring mga deposito mula sa lawa. Ito ay mga ebidensya ng nakaraan, kung saan maaari nating mapagpasyahan na may mga anyong tubig noon sa Mars. Bagaman, patuloy pa rin ang mga diskusyon tungkol sa pinagmulan ng natuklasang mga sedimentaryong bato at hindi pa rin magkasundo ang mga siyentipiko sa iisang opinyon. Sa totoo lang, hindi lang ebidensya mula sa mga probe kundi pati mga larawan mula orbit na nagpapakita ng mga sangang-sangang ilog, malalawak na lambak at malalalim na bangin ang sumusuporta sa teoryang ito. Malamang, noon ay napakaraming tubig sa Mars. Posible ring ang ilang mga dagat ay kasalukuyang nakabaon sa ilalim ng kilometro-kilometrong kapal ng kalawangin na buhangin. At ano naman ang tungkol sa mga balita ukol sa oksiheno? Delikado para sa tao ang atmosfera ng pulang planeta kung walang spacesuit. Kung bumaba ka sa ibabaw ng Mars, lumabas ka ng shuttle at sinubukan mong huminga kahit isang beses lang, siguradong mamatay ka sa kakulangan ng hangin. Mas manipis ito kaysa sa atmosfera ng mundo at mas mahina pa kaysa sa hangin sa tuktok ng Everest. 96% ng atmosfera ng Mars ay carbon dioxide. Pero pagdating sa bunganga ng gali, dito nagulat ang mga siyentipiko. Ano ang natuklasan doon ng probe na si Curiosity? Napapansin ang kakaibang anomalya sa bunganga ng crater na ito. Ang atmosfera sa ibabaw nito ay palaging tumataas ang antas ng oksiheno tuwing tagsibol at tag-init. Ngunit pagdating ng taglagas, bumabalik ito sa normal na antas. Sa totoo lang, ang pagkakaroon ng oksiheno sa Mars ay hindi na bago. May kaunting dami nito na natuklasan sa atmosfera at ito ay umaabot lamang sa ilang daang bahagi ng porsyento. Gayunpaman, sa ibabaw ng bunganga ni Gala, nagbabago ang sitwasyon. Sa mga mainit na panahon, tumataas ang konsentrasyon nito sa hangin hanggang 30% at kapag malamig na, bumababa ito. Dahil dito, nagkakaroon ng impresyon na ang oksiheno ay ginagawa ng kung sino man o ng kung anong bagay. Inilalabas sa atmosfera at pagkatapos ay hinihigop pabalik. Ano ang sabi ng mga pag-aaral ng siyentipiko dito? Napag-alaman ng mga astropisiko
na tuwing taglamig sa Mars, bumababa ang presyon ng atmosfera at kasabay nito ay bumababa rin ang antas ng carbon dioxide. Ito ay dahil nagiyeyelo ang elementong ito sa mga polo ng Mars dahil napakabagsik ng taglamig dito. Kapag umiinit na, natutunaw ang gas at nagsisimulang sumingaw kaya muling tumataas ang presyon ng atmosfera. Ganoon din ang ginagawa ng iba pang mga gas sa atmosfera ng Mars. Pero hindi ang oksiheno. Bakit kaya ganito ang sitwasyon sa ibabaw ng bunganga ni Gayla? Ano ang nagpapalabas ng oksiheno? At pagkatapos ay ibinabalik ulit ang lahat sa dati nitong kalagayan. Maraming mga hypothesis at ang pinaka-popular dito ay nagsasabing ang tubig o carbon dioxide ay naghihiwalay sa atmosfera ng Mars at nagiging oksiheno. Gayunpaman, para tumaas ang konsentrasyon ng gas na ito hanggang sa hindi kapani-paniwalang 30%, dapat mayroong 5 beses na mas maraming tubig sa atmosfera. Sa ngayon, hindi pa rin alam ng mga siyentipiko kung paano ipaliwanag ang biglaang pagtaas at pagbaba na ito. Ano ito? Ito ba ay isang saradong minahan na tinitirhan ng matatalinong nilalang gaya ng mga tauhan sa nobela ni Wells na Ang Unang Mga Tao sa Buwan? O isang mataas na antas ng sibilisasyon ang nag-organisa ng mga underground na pabrika sa Mars? Kung ganoon, bakit kahit kailan ay walang nakita ni isang buhay na nilalang ang mga probe habang naroon sila sa pulang planeta? Baka may mga ideya kayo, ibahagi ninyo? Anong mga natuklasan ang ikinatuwa ng mundo mula sa Mars rover ng National Aeronautics and Space Administration na si Perseverance? Noong Marso 2025, iniulat ng magazine na Nature ang isang natuklasan na ipinresenta sa Lunar and Planetary Science Conference. Kamakailan, nakakita si Perseverance sa Jezero Crater ng batong parang balat ng leopardo. Ang bungangang ito ay dating ilalim ng malaking lawa sa Mars, bilyong taon na ang nakalipas. Hindi pangkaraniwan ang batong nahanap ng Mars rover. May madidilim itong batik na may palibot. Ganitong istruktura rin ang binubuo ng mga mikrobyo sa mundo kapag tumutugon sila sa mga mineral. Kaya ito ba ay isang kakaibang kemikal o patunay ng buhay sa Mars? Nang suriin ni Perseverance kung ano ang bumubuo sa bato, napag-alaman na ang madidilim na batik ay mayaman sa posporo, bakal at asupre. Muling pinatutunayan nitong mikrobyal ang pinagmulan ng mga estrukturang ito. Maaaring kumain ng bakal ang mga mikroorganismo at naglalabas ng sangkap na bumubuo ng mga pattern. Maaaring mangyari ito kahit walang partisipasyon ng mga buhay na organismo. Nagsagawa rin ang mga siyentipiko ng pagsusuri sa bato at napag-alamang hindi ito nalantad sa init. Ibig sabihin, kung may bakas ng mikrobyo sa ibabaw ng bato, hindi pa ito nabubura. Magagawa lang ang pinal na konklusyon kapag nasa daigdig na ang mga sample. Sa Mars, hindi posibleng aralin ang material gamit ang isotopic na paraan. Ano paman, ito ay isa sa pinakamaingay at kapansin-pansing ebidensya ng posibleng buhay sa Mars. Ang pagsasama ng mga tinapay, batong parang balat ng leopardo at pana-panahong paglabas ng oxygen sa gale ay nagpapakita na may basehan ang mga palagay tungkol sa posibilidad ng buhay sa Mars. Huminto na ba si Perseverance dito? O may iba pa ba siyang nakakatuwang natuklasan para sa atin? Bukod sa mga batong mukhang balat ng leopardo, may nakita rin siyang batong parang blueberry sa ibabaw ng Mars. Ang maliliit na bilog na bato ay talagang kahawig ng prutas na yon. Tama, hindi siya ang unang nakakita ng ganitong bilog na estruktura. Nauna nang natuklasan ito ng Opportunity at Curiosity sa iba't ibang bahagi ng Mars. Kinuna ng pangalawang sundang larawan ang natuklasan sa Gale Crater. Ang mga bagong spherula, gaya ng tawag dito ng mga siyentipiko, ay natagpuan ni Perseverance sa gilid ng burol ng bruha na si Hazel sa Jezero Crater. Hindi lang ito simpleng tumpok ng bilog na bato, kundi isang buong bato na gawa sa mga ito. Mga 1 milimetro ang diametro ng mga spherula. Saan sila nagmula at paano nabuo? Maraming hypothesis pero may mga pangunahing teorya. 2, ang mga maliliit na bato ay namuo mula sa tubig sa mga puwang ng mga bato na nagpapahiwatig ng may tubig na nakaraan ng Mars. O sila ba ay patunay ng malakihang pagsabog, pagbagsak ng meteorite o anumang pangyayari na may kasamang pag-agos ng lava? Sa anumang kaso, ang natuklasang ito ay makakatulong sa pag-aaral ng geolohikal na kasaysayan ng pulang planeta.
Bumalik tayo sa kakaibang paglabas ng oxygen sa atmosfera ng Mars. Posible kaya na sa hinaharap na kolonisasyon ay makakuha ng mahalagang gas para sa tao sa artipisyal na paraan? Nagawa ito ng Mars Rover Perseverance dahil sa mga bagong teknolohiya. Kasama rito ang device na MOXI, isang natatanging sistema na gumagana tulad ng puno, sumisipsip ng carbon dioxide at naglalabas ng oxygen. Kung ilalarawan ang proseso sa simpleng salita, hindi ito komplikado. Ang MOXI ay may pump na humihigop ng hangin sa Mars. Pagkatapos, nagsisimula ang masinsinang trabaho sa loob ng aparato. Sa pamamagitan ng mga electrochemical na pamamaraan, literal na hinahati ng device ang oxygen mula sa mga molekula ng carbon dioxide, atom bawat atom. Para maging posible ito, kailangan ng napakataas na temperatura, mga 800 degrees Celsius. Kaya naman, ang katawan ng aparato ay protektado ng makabago at heat-resistant na panangga. At ang ibabaw nito ay pinahiran ng manipis na patong ng ginto na nagbabalik ng infrared rays. Ibig sabihin, malapit na talaga ang kolonisasyon ng Mars. Ang device na ito ay magpapahintulot sa atin makahinga sa pulang planeta, pero hindi agad-agad. Isang ekspedisyon ng 4 na astronaut ay mangangailangan ng 1 toneladang oxygen para mabuhay ng 1 taon sa Mars. Gayunpaman, 5 gramo lang ng oxygen ang nagawa ng MOXI sapat para sa 10 minutong paghinga. Gayunpaman, hindi inaasahan ang malalaking dami mula sa aparato dahil ito'y eksperimento o panimulang teknolohiya. Sa hinaharap, susubukan ang mga device sa iba't ibang panahon, oras ng araw, at kung maaari, pati sa bagyong may alikabok, para maintindihan ang paggana nito sa iba't ibang kondisyon. Halimbawa, si Opportunity ay tumigil makipag-ugnayan noong isang malaking bagyong may alikabok, isa sa mga pangunahing panganib para sa mga tao at pati na rin sa mga robot. Kapansin-pansin na ang oksiheno ay hindi lang kailangan para sa paghinga ng mga tao na darating sa Mars bilang bahagi ng misyon ng kolonisasyon. Kailangan din ang gas na ito para maibalik ang mga kolonista pabalik sa daigdig. Para makalipad ang sasakyang pangkalawakan mula sa pulang planeta, kailangan ng 25 toneladang oksiheno. Panghuli, tandaan natin na ilang beses nang may natuklasan ang mga siyentipiko na ebidensya ng posibleng buhay sa Mars. Halimbawa, inaral ng mga astronomo ang mga piraso ng planeta na natanggal mula sa ibabaw nito dahil sa mapaminsalang pangyayari. Mga meteorite, unang natagpuan pa noong 1911 sa disyerto ng Ehipto. Sa resulta ng pag-aaral sa mga bagay na ito, ang pinakabinibigyang pansin ay ang meteorite mula sa Antarctica na natagpuan noong 1984. Nang sinuri ng mga siyentipiko, nagulat sila. Sa ilalim ng mikroskopyo, makikita ang mga fossil na kahawig ng mga kolonya ng bakterya. Kalaunan, ang palagay na ito ay lubusang pinabulaanan, pero sa paglipas ng mga taon, dumarami ang mga artipakto na nagsisilbing ebidensya ng posibleng buhay sa Mars. Pag nilayan natin, paano kaya ang buhay sa pulang planeta kapag mababa ang grabidad? Malamang, ang mga nilalang doon ay magiging napakalalaki ang sukat. Ikwento ninyo sa mga komento kung paano ninyo naiisip ang mga buhay na organismo na minsang nanirahan sa ngayoy patay na Mars. O siya, mga tagalupa, hindi pa ito ang katapusan ng video. May mga napaka-interesante at talagang kamanghamanghang mga episode pa tayong aabangan. Pero para patuloy ko kayong mapasaya, gamit ang lahat ng mga tauhan sa kalawakan, kailangan ko ng inyong feedback. Madali lang naman ipahayag yan. Kailangan mo lang maglagay ng electronic na like sa ilalim ng video na ito dahil wala naman tayong ibang klase ng like. At ituloy ang parirala na alam ko. Sa ganito, mapapatunayan yung tama ang direksyon natin. Huwag lilipat ng channel.